Ang lalaking nagkukunwaring baliw. 3 kapatid na babae ang nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi nila alam na ang lalaki ay nagkukunwari lamang na baliw. Sa gabi, lihim siyang nagsasanay ng martial arts. Habang si Chugi ay nagwawalis sa bakuran, nakita niyang sinaktan ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, siya ay nagsalita, "Linger, mag-ingat sa kanan. Kung gusto mong manalo, atake sa kaliwa." Nagsasabi ka ng kalokohan. Ang bilis niya ay napakataas. Ang mga paa ay hindi matatag. "Linger, atakehin ang ibaba." "Tama, atakehin mo sa ibaba." "Makinig ka kay Langdi, huwag kang makinig kay Chugi. Isang tagalinis lang naman siya." Ano ba ang alam niya tungkol sa martial arts? "Linger, ako ang kuya mo. Hindi kita ipapahamak." Wala kang pagkaunawa sa martial arts. Ako. Linger. Linger, linger. Diyos ko. Ginoong Lo, malamang nabigo ka na naman. Ang bata talagang mahina pa. Linger, bumaba ka na rito. Kung gusto mong manalo, atakihin mo sa kaliwa. Hindi kaya. Ang kanyang kahinaan ay nasa kaliwa. Guro. Ako, gusto kong subukan muli. Linger, ikaw. Tama. Kaya pala ang iyong kahinaan ay nasa kaliwa. Ikaw, ang sipang ito, ay kabayaran sa paghamak mo kanina. Talagang sa kaliwang tagiliran. Linger, patuloy na atake, kunin ang tagumpay. Mabuti, napakagaling. Ang babaeng ito, nanatiling kalmado kahit harapin ang kaaway. Hindi sumusuko sa harap ng mga pagsubok. Karapat-dapat sa papuri. Ang bilis niya. Bakit alam ni Chugi ang kahinaan niya? Ang lalaking ito, parang nakita dati, bakit pamilyar ka? Binata, sino ka? Hindi ka ordinaryo. Isa lang siyang tagalinis dito. Swerte lang. Bulag na pusa nakahuli ng isda. Isa lang siyang tagapaglinis na utility worker. Paano mo makikita ang kanyang kahinaan? Chugi, kung tunay kang may kakayahan, patunayan mo nga sa akin. Ang Fenley Martial Arts School ay lalong nagiging mahina. Umaasa pa sa isang tagalinis para magturo ng martial arts. Guyunshan, ano ang pakay mo dito? Ano ang ginagawa ko dito? Ano ang ginagawa ninyo rito? Bakit mo ako tinatanong? Manager. Napakababa ng kalidad ng Fenley Martial Arts School na ito. Kung sasali ka sa paligsahan ng martial arts, ikahihiya mo lang ang sarili mo. Ito ang 3 tiket para sa paligsahan. Hayaan mo akong umalis. Vanson Martial Arts School. Ano ngayon? Ito. Ang pangako ko, hindi na mababawi. Pumayag na ako eh. Manager. Matanda ka na kaya nagkakamali ka na? Ang paligsahan sa martial arts na ito ay kumakatawan sa dangal ng libu-libong mandirigma ng huwasiya. At umaasa ka lang sa 2 walang kwentang iyan. Kasama pa ang isang babae. Sila ang magdudulot ng kahihiyan sa bansa dahil sa pagkatalo. Sino ang minamaliit mo? Ang mga mahihina ay walang karapatang magsalita. O kaya, subukan nating maglaban. Punong pagsasanay ng Fengli. Baka natatakot ka sa akin. Hindi nyo ba kayang makipaglaban? Sige, laban tayo. Hindi ako takot sa'yo. Ito, ang sinabi ni Guyunshan. Medyo makatwiran din.
may kinalaman sa dignidad ng Hoha. Kung ganun, parehong dojo ay magkumpetensya ng patas. Bawat isa ay maglalaban ng 3 tao. Ang matalo ay aalis. Ang manalo ay makakakuha ng 3 pwesto sa paligsahan. Pwede ba? Sige. Ang aking Vienson Martial Arts School ay sumasang-ayon. Guro, ang estudyante mo, si T.R. Linger. Ako ang sasali sa laban. Linger, ang iyong sugat, kahit man lang magpahinga ka ng kalahating buwan. Kung patuloy kang magpupumilit ng ganito, baka ikamati mo pa ito. Huwag na kayong magsalita, pumayag na ang aking guro na pumunta ako. Bukod kina Thin Track at Luke Fong, sa kabataang henerasyon ng dojang na ito, wala nang iba, bukod kay Linger, ang antas ng labanang ito. Kung papasabak ko pa ang iba, para ko na rin silang pinatay. Guro, ako na ang lalaban. Kaya ko pa silang talunin. Ayaw ko, na nanunood lang ako sa gilid. Nakita kong bumagsak ang mga kapatid ko. Mukhang, ganito na lang talaga ang mangyayari. Sandali lang. Ang aking 3 taong termino. 15 minuto na lang. Aalis na ako, Chugi. Baliw ka. Ikaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isang mabahong tagalinis. Gusto mo pang makipagsabayan sa laban. Kung gusto mong mamatay. Ngayon din ay tutulungan kitang magpakamatay. Linger. Sa mga nakaraang taon, ako'y patuloy na nagtiis. Laging nagkukunwaring baliw. Nagdulot sa iyo ng maraming hinanakit, ngunit dapat kang maniwala sa akin, mula ngayon at magpakailanman. Ang mga bagay na ito ay hindi na mauulit pa. Sa harap ni Manager Tin, haharapin mo pa ba ako ng ganyan? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. Hindi na kailangan. Kung ganyan siya kitiwala sa sarili, hayaan mo na siyang umalis. Linger. Kung siya ay matalo, ang buong dojo ay magkakaroon ng malas. Paano natin siya pahihintulutang gawin iyon? Chugi, sigurado ka ba? Ito ay labanan ng buhay at kamatayan. Huwag kang mag-alala, guro. Ako ito. Hindi kita bibiguin. Sa aking pananaw, hayaan mo siyang lumaban. May kaunting pag-asa rin. Bakit? Ang lakas na taglay ko ngayon ay lahat dahil kay Chugi. Siya ang gumabay sa akin. Chugi, salamat. Siya ang gumabay sa iyo. Luke Fong. Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Kuya, hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Totoo ang sinasabi ko. Ikaw, sige. Chugi. Dahil parehong pumayag sina Linger at Luke Fong, ako at ang Fanglei Martial Arts School ay maniniwala sa iyo ngayon. Umaasa ako na hindi mo kami bibiguin. Salamat, guro. Pero, mayroon akong isang hiling, sabihin mo. Ako ang lalaban sa huli. Kung takot kang mamatay, sabihin mo na agad. Kahit ikaw ang huling lumaban, hindi ka pa rin makakatakas sa kamatayan. Walang kwenta, malinaw na sinabi ko sa iyo. Kung hahadlangan mo ako. Ngayon, talagang hindi kita patatawarin. Mga tauhan ng Vienson Martial Arts Hall, tumungo rito. Halika. Ito ang kampyon ng martial arts ng Infan. Bakit nasa Vienson Martial Arts Gym na naman? Tama ka,
Napakalupit ng taong ito. Ang mga kalaban niya, wala pang nakaligtas. Ngayong pagkakataon, mukhang mapanganib na talaga, Kuya Vienson. Ikaw ay isang gago. Hindi siya estudyante ng Yonshan Martial Arts School. Sino ang nagsabing hindi? Ako ang nagpapatunay. Siya ang nagpapatunay. Ayos na yan. TNZ, hindi basta-basta ang taong ito. Umiwas ka nga. Ako ang iiwas sa kanya. Anong kampyon? Sa harap ko, Duan Tiens. Isa ka lang hamak na manok. Kuya. Tiens. Kuya, ayos ka lang ba? Kahit siya ay natalo na rin. Tapos na, ang Fenley Martial Arts School. Ganito pala kaina. Kayong lahat ay napakalupit. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Ito ay isang patayan na labanan. Hindi ko siya papatayin. Napakabuti na nito. Paano? May iba ka pang sasabihin. Kayong lahat. Hindi kaya ngayon. Ay niloloob ng langit na wasakin ang ating Fenley Martial Arts School. Lu Feng. Ikaw na ang umakyat. Tandaan mo ito. Huwag kang magpakampante. Baka katalunin. Ingatan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong sarili. Ang kapatid mo, hindi kayang tumanggap ng isang hampas ko. Ikaw naman. Iyon din ay isang hatol na kamatayan. Hindi pa nagsisimula. Sino ang mananalo? Hindi pa alam. Sige na, Kuya Lafeng, kaya mo yan. Itong batang Lafeng na to. Bakit ang lakas niya? Ang bata talaga. Kailan ka naging ganito kalakas? Sinabi ko na sa'yo, si Chugi ang nagturo sa akin ng martial arts. Siya. Ingat. Gamitin mo ang siko mo parang patalim. At suntok pababa. Mabuti. Huwag masyadong kumpiyansa. Ngayong pagkakataon, siya lang ang pinakamahina sa amin. Gusto mong manalo. Sa susunod na buhay na lang. Siya pala, guro. Sino itong taong ito? Iyon na, ang taong nagwalis sa timog. May bansag na, ang maninira ng kalangitan sa timog. Ang asul na demonyo, yang tao. Kahit ako, ay hindi siguradong makakatalo sa kanya. Ano, kaya Fong? May tsansa bang manalo? Walang tsansang manalo, at mapapanganib pa. Mabubuwis pa ang buhay niya. Hindi pwede, kung matatalo si Luke Fong. Yung walang kwentang yun. Hindi, ayaw ko. Guro, sumuko na tayo. Nandyan si Manager Tin, si Gu Yunshan. Kahit gaano pa siya kapal, hindi niya tayo papatayin. Guro, huwag na kayong mag-atubili pa. Napakahirap kong makamit ang kapangyarihang ito. Hindi ko kaya. Hayaan mong nandyan ang walang kwentang taong ito. Guro. Kung ayaw mong sumuko, ako na ang sisuko.
Amo Gu, ang iyong martial arts ay walang katumbas. Aming inaamin ang pagkatalo. Mabuti. Luke Haisan, ang estudyanteng iyong buong puso naming pinalago. Kung wala namang kakayahan, huwag na lang. Hindi ko inasahan na siya pala ay isang duwag na tulad nito. Ang iyong Fong Li Martial Arts School. Talagang nakakahiya na. Tama si Boss C. Luke Fong, sumuko ka na. Para ligtas tayong lahat. Luke Fong, sumuko ka na. Parang pakiusap ko na sayo. Hindi ako susuko. Takot na agad bago pa man lumaban. Ako, si Lu Feng. Hindi isang duwag. Matuto ng etika bago matuto ng martial arts. Pangulong Lulu, napalaki mo ng isang mabuting anak. Lu Feng. Pilitin mo pang 5 minuto. Ang natitira, ako na. Luke Fong. Nangako ako kay Chugi. 5 minuto pa, kaya natin to. Nangako ako kay Chugi. Kailangan nating magtiyaga ng 5 minuto pa. Luke Fong. Isang minuto pa. Ano ang ibig mong sabihin? 1 minuto. Hindi mo ako matatalo. Hindi kita patatawarin. Ang lakas naman ng boses mo. Master. Kuya ko. Nagbago na siya. Chugi, anong sorpresa ang ibibigay mo sa akin? Kung gusto mong mamatay. Sige. Tutulungan kita. Bakit hindi ka umiwas? Dahil hindi ako natatakot. Ang kapal ng mukha. Kuya. Isang minuto na lang. Halika na.
Mama. 3 taong pangako. Tinupad ko na ang pangako ko. Chugi, Kuya Chugi, Kuya. Sabi ko na sa'yo eh. Kailangan ng lakas. Hintayin mo, hindi ako duwag. Kuya Chugi, Kuya. Kaya pala siyang masaktan ng ganoon kalala. Sino ka ba talaga? Siya. Tagapaglinis lang siya ng dojo ng Fongli. Isang tagapaglinis lang. Tumayo ka. Sige, sugod. Hindi mo man lang kaya ang isang tagapaglinis. Ang mukha ng dojo ng Vienson. Mawawala ito. Sinasabi ko sa iyo. Dalhin mo siya sa ospital. May pag-asa pa. Ni isang suntok ay hindi niya kinaya. Ang taong siyang tao na iyan. Isa lang palang tigreng papel. May posibilidad kaya? Masyadong malakas si Chugi. Hindi. Gaano nakatagal siya rito? Anong klaseng tao siya? Hindi mo alam. Tama lang naman. Kung siya nga ay malakas, hindi na sana siya naging isang walang silbi. Chugi ang pangalan mo. Tagapangasiwatin. Oo nga. Nakita ko ang lakas mo. Hindi ito katulad ng estilo ng paaralan ng martial arts na Fongli. Tagapangasiwatin. Fongloi Martial Arts School. Hindi kailanman gumawa ng isang masamang kilos. 8 bahagi. Ang itinago niyang pag-aaral ng palihim. Sinadyang pagpapabagal ng oras. Umaasa kay Lukfong para maubos ang lakas ng kalaban. Tapos saka siya susugod. Ang suntok ko kanina. Nagtira ako ng 3 bahagi ng aking lakas. Hindi niya kaya tanggapin. Hindi naman nakakalason. Kung may sisihin ka, sisihin mo siya dahil hindi niya ako sinunod. Chugi. Besurero ka lang naman, tapos ganyan ka pa magsalita. Swerte lang, at nanalo sa isang laban. Pag-usapan natin ang totoong kakayahan. Ang mga taong naririto, lahat ay mas magaling sa iyo. Mga karaniwang tao lang, walang dapat ikabahala. Ikaw. Magaling, Chugi, halika rito, makipaglaban ka sa akin. Maglaban ka sa akin, magluhod ng 3 beses ang talo. At umalis na kayo rito. Tigil. Huwag ka nang magsalita. Ang laban na ito ay laban para sa isang pwesto. Ano ang gusto mong gawin? Siya. Nakita ko ang lalaking ito. Tama ka. Isa ka lang tagapaglinis ng basura. Hindi kayang talunin siyang tao. Sige, sabihin mo. Anong mga maruruming paraan ang ginamit mo? Ang galing mo ay hindi kasing galing nang sa kanya. Nagsisimula ka na namang Manaira. Kayo, mga Voquan Vienson. Napakasama ninyo. Ikaw. Huwag kang magmalaki at magmataas. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka ng isang laban, ay tagumpay na iyan. Mayroon na akong inihanda pang 3 tao. Napakamalakas niya. Hindi man lang makalampas ng isang round. Kahit ang inyong master mismo ang lumaban. Madudurog at madudurog pa rin. Durog pa rin. Ang paaralan ng martial arts na Yunshan. Mayroon palang ganito kalakas na tao. Hayaan mo siyang maghambog. Sa mundong ito, may kayang durugin ang master natin. Siguro'y antas lamang ng Diyos ng digmaan. Isang payo ko sa iyo. Sumuko ka na.
Kung gayon, inaanyayahan ko kayong kumilos. Isang misteryosong kapangyarihan, lumalakad na parang hangin. Ang taong ito, hindi ordinaryong tao. Anong pinag-iimbento mo? Nagpapanggap ka bang multo dito? Ayaw tumingin sa liwanag, tapos maghahambing ka sa master ko. Ang bibig mo, gustong mamatay, sabi mo. Ikaw. Bakit siya nandito? Itim na hangin ang kumakalat sa paligid. Mabilis na parang hangin. Ikaw ay isang Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Ng buong China, may mahigit lang 10 Diyos ng digmaan. Si Vienson, ang inyong Vokuan, walang Diyos ng digmaan. Na namamahala kay Tin, ang ganitong uri ng kompetisyon. Para sa Fengli Vokuan, talagang hindi patas. Siya ay bisita kong inimbita. Siya ay tao ng Yunshan Martial Arts Academy. Manager Tin. Napagkasunduan na ang mga patakaran ng martial arts competition. Sino ang nagsabing hindi pwedeng mag-imbita ng iba? Mayroon bang hindi patas? Kahanjinin. Si Vienson. Ikaw ay isang hamak na tao. Walang hiya. Ito ay isang maruming paraan. Hindi ka karapat-dapat na umupo dyan. Magmay-ari ng isang paaralan ng martial arts. Karapat-dapat o hindi, hindi ninyo yun dapat desisyunin. Nanalo ako sa kompetisyong ito. Kaya ko lang kaya't nandito't nakikipag-usap. Sige. Ang laban na ito, pumayag ako. Kuya, huwag kang magmadali. Pumayag. Bakit ka pumayag? Guro, ang buhay ng mga alagad. Ipinagkatiwala mo ba ito sa kanya? Guro, pakisuyong pag-isipan muli. Ayaw kong isuko ang kapangyarihang ito. Ang mga tao sa paaralang martial arts na Fengli. Mga duwag silang lahat. TSK. Ikaw, isang walang silbi. Hindi pwedeng manalo. Bumaba ka rito agad. Isang maliit na Diyos ng digmaan lang naman. Matagal na rin akong hindi bumababa ng bundok. Kayong mga bata pa, hindi ninyo nirerespeto ang Diyos ng digmaan. Gusto kong subukan. Anong lakas meron ng isang tanga na katulad mo? Huwag. Master. Nagsimula na ang kompetisyon. Umakyat ka na naman sa entablado para manggulo. Fengli Vokuan. Tapos gagamit ka pa ng pandaraya. Alam na alam ko ang iyong kakayahan. Kung hahayaan kong lumaban ang aking mga estudyante. Alam ng lahat na, para lang iyon sa kapahamakan. Ngunit, ako nga pala ay, ang may-ari ng Fengli Martial Arts Academy, at ang kanilang guro. Ngayon, kung gusto mong makipaglaban, makikipaglaban ako sa iyo, Luke Haisan. Huwag kang magmayabang dito. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Kaya mo ba siyang talunin? Sinasabi ko sa iyo, sumuko ka na ng maayos. Sumuko ka na. Ako, si Luke Haisan. Sa buong buhay ko, hindi ko pa alam kung paano isulat ang dalawang salitang sumuko. Sa Fengloi Martial Arts School, ang mga disipulo rito. Kahit ikamati ko pa, hindi ako luluhod sa kaaway. Master, hayaan niyo po akong makipaglaban sa kanya. Hindi po ako natatakot mamatay. Amo. Hayaan niyo po akong umahan. Ito ang laban ko sa kanya. Shugi. Nakikita ko na. Malakas ka, higit pa sa akin noong bata pa ako. Ngunit ngayon, haharapin mo siya. Ang tsansa mong manalo ay wala. Bata ka pa.
Hinding-hindi ka dapat mamatay dito. Ang mga anak ng pamilyang Lu. Talagang magkamukha. Sige. Ginoo Lu, kung sa tingin mo'y sapat na ang haba ng iyong buhay, tutulungan ka naming tapusin ito. Chairman Lu. Sigurado ka ba? Oo nga. Sigurado na ako. Patayin mo siya. Bumaba na kayong lahat. Umalis ka na. Lumapit ka. Master, Master. Tunay ngang siya ang amo ng sikat na paaralan ng martial arts na Fong Li. Hindi ko akalain na ganoon kakaina. Guro, guro. Pati ikaw ay natalo na. Ang paaralang martial arts na ito. Kailangan pa bang buksan? Si Vienson, huwag kang umakyat dito. Sa aking palagay, sumuko na kayong lahat. Sumali kayo sa aking paaralang martial arts, ang Vienson. Magpakababa kayo sa akin. Isang masonerang aso. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Ano? Maghihiganti ako para sa aking guro. Mga walang silbi. Ang mga taong inimbita ko. Siyempre hindi madali. Ginoo, sa tingin ko, hayaan na lang natin silang makita ito. Makita ang tunay mong mukha. Siya pala. Kuya. 却在暗中。 Hindi ko inaasahan na siya. Ang Diyos ng digmaan ng angkan ng mga THUNG, si THUNG Kin. Hindi ko akalain. Pati ang master ko ay natalo niya. Ang angkan ng mga THUNG noon ay ang angkang nagmula sa isang Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan na si THUNG Kin. Isa ring kilalang personalidad sa mundo ng martial arts. Narinig ko pang araw. Nakalaban niya ang isang Diyos. Sa kamay ng isang Diyos. Ay nakayanan pa niyang tumagal ng 10 minuto. Grabe, 10 minuto. Ang galing-galing. Hindi ko alam kung paano, GTHUNG. Nalate ako. Patawad po. Ayos lang. Turinjin mo na lang akong bisita ng paaralan ng martial arts na Vienson. Huwag ka nang magpakumbaba. Nandito si Tang, ang Diyos ng digmaan. Siya ang nakatalo sa paaralan ng martial arts na Fong Li na ito. Para lang itong pagpatay ng langgam. Napakadali. Ang lihim na aklat ng pakikipaglaban ng angkan ng mga Tang. Hihiramin ko ito ng ilang araw para pag-aralan. Ibabalik ko rin ito pagkatapos ng ilang araw. Angkan ng mga Tang, hindi ko kayo mapapatawad. Ang pagkamatay ng aking ina. Posible na sila ang may gawa. Naghihiganti ka sa akin. Kapag nakabalik na ako. Kung gayon, simulan ng imbestigasyon kay THUNG Kin. Chairman C. Tama po kayo. Ang Vo DUNG Fong Li.
Magtatapos din ito balang araw. Mabuti pang sumuko ka na. Dojo ng kulog at kidlat. Mayroon pa naman akong isang masonerang aso. Tama, tama, tama. Halika rito, lumuhad ka at sumuko. TNZ, mali pala ang nakita ko. Ang master ay sinaktan nila ng ganoon. Ikaw. Ang kilos mo ay parang ang kaaway mo ay itinuturing mong ama. Ituring ang kaaway na ama. Iyan ang tinatawag kong progressive thinking. Kasalanan ng matandang ito. Ang pagtuturo sa inyo ay naging dahilan ng inyong pagiging walang silbi. Ngayon, ako. Babalaan ko kayo. Kung kayo ngayon, kung hindi kayo lumuhad. Ang kamay ng matandang ito. Natatakot akong hindi ko na kaya pang pigilan pa. Hayop ka. Sampain ka. Siya ang master ninyo. Magluhod man o hindi. Huwag kayong luluhod. Kayo ang mga kinatawan ng karangalan ng paaralan ng martial arts. Hindi kayo pwedeng lumuhad. Huwag lumuhad. Babalian ko ang mga binti ng master ninyo. Marami kaming paraan. Mas mabuti pang mamatay siya. Ama, guro, huwag, huwag, luluhurin, luluhuran ko po. Hindi. Anong klaseng kasalanan ba ang nagawa ko? Ang Vokwon ko, bakit ito napunta sa ganitong kalagayan? Ikaw. Ako. Magluluhod ako. Huwag kang luluhod. Hindi pa tapos ang laban. Hayaan mo akong, kuya, pati ang master ay natalo na. Kaya mo talaga. Mabait na kapatid. Ang kuya mo, nitong 3 taon, ay nagtiis. Marami kang dinanas na paghihirap. Hindi ako makakilos. Pasensya na po. Pero nangako ako sa iyo. Ako ay hindi na aatras pa. Pero kuya, isa siyang Diyos ng digmaan. Napakalakas niya, Diyos ng digmaan. Ano naman, nandito ako. Sa mundong ito, hindi ko hahayaang may sinuman. Saktan ka. Ang lalim naman ng pagkakaibigan natin, ano? Ang batang ito, baliw ka talaga. Hindi ka ba natatakot mamatay? Digmang Diyos, naglalabas ng panloob na lakas. Pumatay mula sa malayo, nakalampas na siya sa karaniwang lakas ng pakikipaglaban. Bihira sa mundo ang taong tulad niya. Sa iyo lang. Isang maliit na digmang Diyos lang. Hindi pa rin masasabing kampyon ng mundo. Imposible ba? Mas malakas ka pa kaya sa Diyos ng digmaan? Ano iyon? Sasabihin mo bang Diyos ako? Chairman, kung siya ay isang Diyos, nandito ako. Ako ang ama ng Diyos. Kung gayon, kailangan nating tingnan ang iyong buhay. May kakayahan ba ito, Chugi? Ngayon, kung kaya mong talunin si Mr. Thung, ang Vokwon Vienson, ay lubos na si Suko. Mula ngayon, susunod ako sa utos ng paaralan ng martial arts na Feng Li. Martial arts na Feng Li.
Pero kung matatalo ka, natatalo na. Tapos, kung matalo ka, lahat ng tao sa paaralan ng martial arts na Fengli, kailangang mamatay dito. Gusto mo bang gamitin ang buong paaralan bilang panangga mo? Pangulo. Sila lang at ang gunggong na ito ang mamamatay. Hindi ko sinaktan ang Vanson Martial Arts School. Ayaw kong mamatay. Thoen Thin Track, may konsensya ka pa ba? Tinuruan ka ng guru mo ng martial arts. Pinalaki ka niya, nang mabigat ang sugat ko. Ano naman ang pakialam ko? Ako ba ang nagutos sa kanya na iligtas ako? Bukod pa rito, ang isang bayani ay dapat marunong tumayo at lumuhad. Malapit nang mawala ang Fengli Vuquan. Bakit ko pa sasamahan iyon? Kahit na nasa Vienson Vuquan ako, mas mabuting maging aso pa, kaysa mamatay. Ikaw, don't Tien Track. Nag-conclude ka lang na matatalo ako. Kung mananalo ka, magluluhod ako mula sa Vuquan Fengli. At aalis na dito. Sige ba? Ngayon. Sisiguraduhin kong luluhod ang lahat ng mga hamak na gaya ninyo. At magsialis sa Wind and Thunder Dojo. Ang lakas naman ng boses mo. Matagal na rin simula nang may makitang gaya mo. Ang yabang na bata. Dudurugin ko ang mga buto mo. Sisirain ko ito ng dahan-dahan. Mabuti. Ngayon. Hindi kita patatawarin. Maliban sa Diyos, walang makaiayla sa tatlong kasanayan ko. Ito ang kasanayan ng kamatayan. Ang turno ko na. Sure. Hey. Kuya, hindi ba ako nagkakamali? Isang hampas lang. Nanalo ka na. Akala ko, talagang matatalo tayo. Nanalo pa tayo. Master, nagkamali po ako. Kanina po, nagpapanggap lang ako. Para makapagtiis, para lang maprotektahan ang buhay ng lahat. Nanalo si Fengli, hindi ko na kailangang maging kaaway ang ama ko. Master, napakasama ng ginawa niya kanina. Mukhang hindi iyon pag-arte. Ginoo, ikaw po ang Diyos ng digmaan. Bakit ka natalo sa kanya? Imposible kaya, gusto mo bang lalo silang mapahamak? Kanina lang ay, nagkamali lang ako sandali, kaya niya ako nasundan at sinalakay. Ang batang iyon, sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong sumalakay ulit ng hindi inaasahan. Ito ay kay Thung Jikin. Ang huling kasanayan, ang kapangyarihan ng demonyo. Taon-taong pagsasanay, ang iyong tagumpay, paggamit ng kapangyarihan ng demonyo, sa pamamagitan ng paraan ng pakikipaglaban, paggawa ng pakikitungo sa demonyo, lalampasan ang limitasyon ng katawan. Ngunit dapat ninyong malaman, ang pagsasanay sa pakikipaglaban ay dapat sumunod sa likas na batas. Ang pagsisikap lamang na lampasan ang potensyal ng katawan, ay magdudulot lamang sa inyo ng kabaligtaran. Hindi ko talaga inaasahan na si Chugi ay ganoon ka bata pa, na may ganitong kaalaman at lakas. Isang tunay na talento. Kuya, ang galing mo. Pala, maraming taon na pala si Chugi. Nagpapanggap na tanga para lang maghintay sa araw na ito. Imposible, besurero ka lang. Paano ka mananalo sa akin? Hindi maganda. Ito ay
Gamot na pampalakas ng demonyo. Para mapalakas ang sarili mong kapangyarihan. Tang Jian, ikaw ay isang Diyos ng digmaan. Bakit mo ginagamit ang ipinagbabawal na gamot para makipaglaban sa isang bata? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Pag nasa entablado na, panalo o talo, yun na ang lahat. Kuya, bumaba ka na. Linger, huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Shugi, ang pagkatalo mo sa Diyos ng digmaan ay ang hangganan mo na. Uminom si Mr. Thung ng pampalakas. Hindi ka mananalo. Ngayon, dapat natin siyang patayin, ang nakakainis na batang yun. Ang relos na ito ay ang anak mo. Sino nga ba? Nasaan ang bata? Ako. Hindi ko alam. Suntukin mo pa siya. Ikaw pala. Ikaw pala iyon. Duwag ka talaga. Sabi mo noon, nakatanggap kami ng isang tip. Nahirapan kaming hanapin ang nanay mo. Lalo na. Hayaan mo siyang huminga. Gusto lang kitang lokohin palabas. Hindi ko inaasahan na magtatago ka pala rito. Ang nanay ko ba'y ikaw ang pumatay? Ano naman ngayon? Ang angkan ng mga tang. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad habang buhay. Angkan ng mga THUNG. Akala mo, sila lang ang angkan ng mga THUNG. Sino pa? Wala ring silbi kung sasabihin ko sa'yo. Hindi rin makakatakas ang kapatid mo. Ang mga nasa likuran ko. Papatayin nila ang buong pamilya mo. Dahan-dahan kayong pahihirapan. Sa huli ay, patayin nila ang lahat ng taong nasa paligid mo. Sino pa ba ang nasa likuran mo? Hindi ko sasabihin sa iyo. Mabuhay ka na lang sa takot. Mabuhay sa paghihirap habang buhay. Ang galing naman ng Vokuan Fongli. Isang paligsahan sa pakikipaglaban. Bakit naman ganoon ka brutal ang ginawa nila? Grabe, ang Fongli Vokuan. Pakikipaglaban lang naman iyon. Bakit naman ganoon ka brutal ang ginawa nila? Yang Tanfong, ang pangalawa sa ranggo sa mundo ng martial arts. Sinasabi ng alamat na, nakalaban na niya ang Dragon Lord. Nang 15 minuto, bakit siya naparito? Hindi ko kilala si Jiyang. Ang pagpunta niya rito, may itinuturo ba? Magtuturo, hindi ko kayang gawin. Ako lang naman ay, sinunod ko lang ang amo kong si GC. Nanood lang po ako ng laban. Salamat po sa pagpunta, Ji Duang. Pero hindi ko inaasahan. Pagdating ko pa lang dito, nakita ko na naman siya. At ginawa na naman niya ang karumal-dumal na gawaing iyon. Pinatay niya si Thung Kin. Gumamit siya ng bawal na gamot. Namatay dahil sa sobrang pagod ng katawan. Yung basurero. Anong kalokohan yan? Si Jiyang na ang bahala roon. Ikaw naman talaga ang may kasalanan. Magaan lang naman ang laban noong una. Walang mata ang pakikipaglaban. May namatay. Karaniwan na rin iyon. Pero ang lalaking ito ay napakasama. Hindi karapat-dapat maging isang mandirigma. Kalokohan.
Malinaw na natalo si Thun Jikin. At namatay sa paggamit ng droga. Paano mo nasabi na ginawa ng kuya ko? Maingay. Pakiusap, Ji-duang, huwag na kayong magalit. Ang bagay na ito, ang labanang ito, panloob na usapin lang po. Ang labanan ay talagang walang kinalaman sa akin. Pero, Thun Jikin, siya po ay aking nasasakupan. Namatay siya rito, dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Bibigyan kita ng paliwanag, si Thun Jikin. Hindi ba siya miyembro ng pamilyang Thung? Masyado kang walang alam. Sumali na ang pamilyang Thung sa liwanag na samahan. At si Mr. Duang, siya pala ang pangalawang pangulo ng samahang liwanag. Samahang liwanag, yun nga, ang bagong samahang sikat kamakailan. Tama, ang samahang liwanag na ito. Ayon sa alamat ay misteryoso. At napakalakas din ng kapangyarihan. Maraming angkan ng martial arts ang sumalungat sa kanila. Sila ay biglang nawala. Napaka-misteryoso ng puwersang iyon. Kahit, ang tradisyonal na samahan ng martial arts, ay kailangang lumayo sa kanila. 3 taon na ang nakalipas. Ang samahan ng liwanag ay lumapit din sa akin. Pero tumanggi ako. Ginoo Duang, ano sa tingin ninyo ang dapat gawin? Napakasimple. Sa sandaling kumilos na siya, ibigay ninyo siya sa akin. Hayaan ninyong ako ang bahala sa kanya. Chugi, dahil sa iyong pagmamadali, ngayon, harapin na natin ang kahihinatnan. Dojo ng kidlat at hangin. Patawarin niyo po sana ako, Ji-duang. Chugi, ganun siya kumilos. Dahil din sa sobrang brutal ng pag-atake ni Thun Jikin. Gusto niyang patayin ang kalaban niya. Napilitan si Chugi na gawin iyon. May kasunduan din ng buhay at kamatayan kanina. Sana ay muling pag-isipan ni Jiyang. Hindi sinasadya ni Chugi iyon. Pakipatawad po siya. Tagapamahalatin. Samahan ng martial arts. Kailan pa siya napasailalim sa kontrol ng grupo ng liwanag? Bukod pa rito, susunod tayo sa gusto mo, at maglalaban tayo. Gusto mong alisin ang lakas ko. Paano mo ipapaliwanag yan sa asosasyon ng martial arts? Ito. Ginoo Yang, bagamat nakakalungkot ang pagkamatay ni Tang Jian, isang malaking kawawaan, pero ang pakikipaglaban ay may mga panganib. Si Chugi ang nanalo, ayon sa alituntunin. Talagang hindi natin may aalis ang kanyang lakas. Ano ang sinasabi mo? Ano ang sinasabi mo? Kung ganoon, ako, ang grupo ng liwanag, dahil sa Martial Arts Association ay kailangang patawarin siya. Pero, ang pakikilahok sa paligsahan ng martial arts sa taong ito, ipagkatiwala na lang natin sa paaralan ng martial arts na Vienson. Bakit naman? Nanalo naman tayo sa laban. Tama, malinaw na nanalo ang kuya ko. Ayon sa mga patakaran, hindi ito sa amin, Ginoo Duang. Ang paligsahang ito sa martial arts, ang paglalaan ng mga pwesto, ay responsibilidad namin, usaping panloob. Kahit na ang liwanag na samahan, ay walang karapatang makialam, tayo, ang samahan ng liwanag, ay walang karapatang makialam. Pero paano naman ang Dragon Lord? Dragon Lord. Oo nga, ang pinuno ng samahan ng liwanag, ay siya palang Dragon Lord. Imposible, talagang imposible ito. Dakilang Dragon Lord, nawawala na ng 3 taon. Paano naman kaya, magiging pinuno ng grupo ng liwanag? Dakilang Dragon Lord, hindi naman nawawala. Lihim lang na nagtatayo ng grupo ng liwanag. Kung hindi ay, bakit napakaraming mayayamang pamilya ang sumasang-ayon na sumali sa Light Group? Ang pinuno ng Light Group ay nagpapanggap na ako sa loob ng ilang taon na. Ginagamit ang pangalan ko para manloko at manlamang. Hindi kaya ang pagkamatay ng aking ina. Kasalanan na naman nila ito. Ginoo Yang, napakahalaga ng bagay na ito. Hindi ko po mapaniwalaan ang sinasabi ninyo.
Panig na lamang. Nakita ko ito. Panghuli ko ito. Panghuli ay naniwala na rin kayo, ano? Ang anteng-anteng. Totoo ngang, mahal na Dragon Lord. Mahal na Dragon Lord. Si chairman na naman ng Light Group. Ang medalya ng Dragon Lord. Itinago ko na po. Ito. Paniguradong pekeng-peke. Pero mahal na Dragon Lord. Bakit may ganitong utos? Iyon ay dahil si C.V. Enson ay isa ring miyembro ng liwanag na samahan. Sa utos ng Dragon Lord. Ang Fong Lee Martial Arts Gym na ito. Ang paglahok sa kompetisyon, ibibigay sa V. Enson Martial Arts Gym. Ngayon, susuntukin ko ang basurahan na ito. Tignan mo. Ang suntok mo kanina ay swerte lang. Ngayon, dudurugin kita. Mag-ingat ka. Ang lakas na ito. Siya ay isang Diyos ng digmaan. Binuhay ng Dragon Lord ang kanyang kakayahan. Isang pekeng kapangyarihan dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang walang kwentang ito ay hindi maihahambing sa akin. Ang lakas ay lakas. Walang totoo o hindi totoo. Ngayon, mas malakas pa ako kaysa sa Diyos ng digmaan. Ito ang totoo. Kung may tapang ka, huwag kang tumakbo. Pinagkalooban na ako ng kapangyarihan. Paano kaya nangyari iyon? Sinabi ko na sa iyo. Peking kapangyarihan. Hindi pantay sa tunay na martial arts. Ang galing ng kuya ko. Ang kapangyarihan ni Chugi. Talagang nakakatakot. Kahit na isang Diyos ng digmaan ay natalo. Hindi siya Diyos ng digmaan. Para sa akin, parang papel lang siya. Dragon Lord, Dragon Lord. Tulungan niyo po ulit ako. Walang silbi. Ang prestihiyo ng samahang liwanag. Lahat ay sinira mo na. Protektahan ang walang silbing ito, at itapon sa akin. Asikasuhin mo na, Dragon Lord. Huwag naman po. Mayroon pa akong silbi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mayroon pa akong silbi. Ayoko maging sangkap na lang. Dragon Lord, huwag naman. Sangkap. Kuya, ang lakas naman ng suntok mo. Nangako akong poprotektahan kita. Siyempre, kailangan ko ng lakas. May potential ka. Gusto mo bang sumali sa grupo ko? Ang samahan ng liwanag. Anong meron sa batang ito? Bakit siya inanyayahan ng Dragon Lord? Swerte nga naman niya. Basta sumama ka sa samahan ng liwanag. Mabibigyan ka namin ng pinakamataas na antas ng suporta. At gabay ng mga dalubhasa. At higit pa. Ang pagkakataong makapamuno sa mundo. Samahan ng liwanag. Wala akong gana. Nababaliw na ang batang ito. Iyan ang Dragon Lord. Kung sasali sa grupo ng liwanag, isang araw ay katumbas ng 5 taong pagsasanay. Napakagandang oportunidad. Tapos tatanggihan niya. Tanga. Maraming tao ang nagmamakaawa sa pintuan ng grupo ng liwanag. Pero hindi tinatanggap.
Tapos ngayon ay tatagi ka pa. Pakiusap, para maging mga daga sa eksperimento ninyo. Ang pagkakataong ito, para sa iyo. Dragon Lord. Gusto kong patayin ang batang ito. Ang lakas ng loob niya. Kagiliw-giliw. Matagal na. Wala pang nang ahas na kausapin ako ng ganyan. Ang tapang naman ng mga kabataan ngayon. Inaasahan kita sa paligsahan sa pakikipaglaban. Magiging kahanga-hanga ang pagtatanghal. Dragon Lord, ininsulto ka ng batang iyon. Bakit hindi mo siya pinatay? Tanga. Malapit na ang martial arts tournament. Gusto mo bang dahil sa batang ito, ay maantala ang plano natin? Hindi po ako magtatangkang sumuway. Malakas siya, totoo yan. Pero kung hindi ko magagamit para sa akin, maituturing lang natin siyang isang hilaw na materyales lang. Dapat mong malaman ang gagawin mo. Naintindihan na po ng inyong lingkod. Nanay. Hahatulan ko ang salarin. Para mapaghigantihan ng pamilya ko. Ito lang ang kaya ko. Ano pa ang dapat nating gawin? Sa susunod mong buhay, maging mabuting tao ka na. Huwag ka nang maging mandirigma. Ang lakas ng isang Diyos ng digmaan. Tapos kusang magiging isang mamamatay tao para sa iba. Sino ka ba? Hindi na kailangan malaman ng patay. Sabi. Ang grupo ng liwanag ba ang nagpadala sa iyo? At ano naman kung oo? Sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo na ako. Kung hindi, siguradong mamamatay ka. Ano bang ipapagawa sa akin ng grupo ng liwanag? Gusto mong kunin ang impormasyon mula sa akin, ha? Huwag mong mangarap. Tinanong kita, sino ang pangulo ng samahan ng liwanag? Sino pa ba ang hindi nakakaalam? Ang pangulo ng grupo ng liwanag. Si mahal na Ginoo Dragang Diyos. Ang tinutukoy ko ay ang nasa likod ng mga nakamarara. Ang titulong mahal na Ginoo Dragang Diyos. Hindi mo karapat-dapat malaman. Bumaba ka na sa impyerno. Suwail pa rin. Tigil. Kuya. Linger. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Kung hindi, pupugutan ko siya ng ulo. Kung hindi, mamamatay siya rito. Sinasabi ko sa'yo, bitawan mo siya. Naiintindihan mo ba? Malakas ka pala, ano? Susuntukin mo ako. Suntukin mo ako, kuya. Huwag kayong matakot. Binibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Pakawalan ninyo siya.
Maaari kong patawarin ang inyong mga buhay. Shugi, ang batang ito, mukhang nagkakamali ka na. Ngayon, nasa kamay na namin kayo. Ibon na kulay itim. Gaposan ninyo siya. Dalhin ninyo siya pabalik. Teka. Hindi pa ako nakakaganti ng sapat. Kailangan kong ipaparamdam sa kanya ang kaunting paghihirap. Mga gago. Hindi mo ba nakikita? Gumagamit siya ng panloob na puwersa. Hindi mo siya mapapahamak. Ano? Ako ang Diyos ng digmaan. Sisirain ko ang kanyang kalasag. Shugi. Kung gagamit ka pa ng panloob na lakas. Ang buhay ng kapatid mo. Matatapos na ito. Sige. Kahit gaano pa kalakas, sa pagharap sa liwanag na kapisanan, isa ka pa ring maliit na langgam. Kuya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, narinig ko. Marunong din pala ng martial arts ang babaeng ito. Magandang sangkap, pwede nating dalhin pa uwi ng sabay. Tunay ngang henyo sa martial arts. At malakas pa. Pero, ang pinaka nagugustuhan ko ay ang pumatay ng henyo. Kahit na anuman, nahuli na rin naman kita. Magiging sangkap ka lang naman. Sangkap ka lang naman. Kung gayon, babaliin ko muna ang mga binti mo. Para hindi ka na makapagdulot ng gulo sa akin. Huwag naman. Gusto mo bang mamatay? Sinabi ko na. Huwag kang masaktan, linger. Tapos lalaban ka pa sa akin. Gustong mamatay.